Asher, ano na yung susunod na hakbang nag-aagawin ni Senator Amy ngayong hindi dumalo yung mga invited resource persons? Aga maglalabas ng subpoena ang Senate Committee on Foreign Relations upang padaluhin ang susunod na pagdinig ng Senado ang mga opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos mula sa unang rekomendasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos kang hindi dumalo sa Senate hearing. Pangunahin na ang mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang admin officials. Dismayado sina Senador Amy Marcos, Senador De La Rosa at Senador Alan Peter Cayetano sa hindi pagdalo ng mga admin officials sa Senate hearing. Tatlo pa nila sa mga opisyal ang naunang nagkumpirma kahapon na dadalo ito, ngunit kalaunan ay tumanggi na rin dumalo. Partikular na sila National Security Council o NSC Director General Eduardo Año, Secretary of the Interior and Local Government John Vic Remulla at Philippine Center on Transnational Crime o PCCC Lieutenant General Anthony Alcantara. Dahilan ng mga ito ay bunsod ng sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nagdadalo ang mga executive branch sa pagdinig. Ngunit din ni Senador Amy Marcos na hindi maaaring gamitin ang executive privilege na dahilan para hindi dumalo sa pagdinig, kundi sa mga partikular lang na mga tanong sa hearing. Ayon sa presidential sister, ang mga itinatagong katotohanan ay mga hindi sinasabing kasinungalingan. Ito anya ay ang tila nangyayari ngayon at mistulang may cover-up. Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, ang pagsinab o hindi pagpansin ng mga opisyal sa editasyon ng Senado ay pagpapaliwala sa checks and balances sa gobyerno. Kung tuluyan anya itong gagawin ng administrasyon, ay magkakaroon ng constitutional crisis. Wala rin anyang respetuhan sa kapwa equal branch ng pamahalaan dahil dito. Muli namang dumalo sa pamamagitan ng online conference si Senador Christopher Cuongco na naghayag na sumasang-ayon sa preliminary findings sa inihayag ni Senador Amy Marcos. Sino na naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang hindi rin pagdalo ni Police Major General Nicholas Torre III, ang Director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa ilalim ng Philippine National Police. Hindi anya kasi sa klaw na ang PNP official ng executive privilege na iginigiit ng palasyo. Aga ilang mga bagong impormasyon din ang itinawalat ni Senador Amy Marcos at kabilang na dyan yung pagbabalik ng ICC sa Pilipinas na tila nagsimula pa noong Mayo 2024. Binanggit din ito ang ilang mga tauhan ng ICC umano na magkakahiwalay na pumasok sa bansa noong nakaraang taon. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.